Si Kishi ay isang tahimik at nag-iisang middle-aged office worker na nakakulong sa paulit-ulit na routine ng isang dead-end na desk job. Sa isang tila ordinaryong araw sa opisina, nasobrahan siya sa paborito niyang energy drink. Dahil dito, bumigay ang katawan niya at nawalan siya ng malay. Ang nakakatakot na insidenteng iyon ang nagsilbing wake-up call na matagal na niyang kailangan. Nagdesisyon siyang magbitiw sa trabaho at talikuran ng dati niyang buhay. Lumipat siya sa probinsya para mamuhay ng simple bilang magsasaka at tumira sa isang lumang, hindi kaaya-ayang kubo. Isang tahimik na hapon habang naghahanda siya ng tanghalian, biglang may nangyaring hindi maipaliwanag. Sa isang iglap, napunta siya sa isang malawak at hindi pamilyar na kagubatan. Nalilito at kinakabahan, sinuri ni Kishi ang paligid. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makita niya ang kalansay ng isang sinaunang kabalyero, ang baluti nito ay tinusok ng isang espada na nakabaon pa rin sa dibdib. Nabigla at nataranta, pilit niyang inunawa ang sitwasyon at inisip kung paano siya makakatakas sa kakaibang lugar na iyon. Naalala niya ang isang anime kung saan gumamit ang bida ng status bar sa ganitong sitwasyon, kaya sinubukan niya rin. Sa kanyang pagkamangha, lumitaw ang isang kumikislap na status screen na nagpapakita ng lahat ng kasalukuyan niyang stats. Doon niya napagtantong nasa ibang mundo na siya. Mabilis na inaral ni Kishi kung paano gumagana ang system. Natuklasan niyang maaari siyang mag-imbak at kumuha ng mga gamit ng madali, isang kakayahang napakakapakipakinabang. Maya-maya, nakaramdam siya ng gutom. Inalok siya ng system na bumili ng pagkain at tubig, ngunit may katumbas itong halaga na wala siya dahil wala siyang pera. Naiinis at naguguluhan, inisip niya ang susunod na hakbang. Hindi nagtagal, nadiskubre niya ang trading feature ng system na nagpapahintulot sa kanya na ipagpalit ang mahahalagang bagay kapalit ng supplies. Ngunit wala siyang mahanap sa paligid na maaaring ipagpalit. Bumalik ang tingin niya sa kalansay ng kabalyero at tumuon ang mata niya sa espadang nakabaon sa dibdib nito. Dahil wala nang ibang opsyon, nagpasya siyang ipagpalit ang espada. Tinanggap iyon ng system at binigyan siya ng 2 karton ng gatas at tinapay bilang kapalit. Matapos mabusog, ginamit niya ang natitirang trade points para bumili ng pala. Maingat niyang inilibing ang mga labi ng kabalyero at nag-alay ng panalangin bilang pasasalamat sa pagkain at sa espadang tumulong sa kanya. Pagkatapos, bumili siya ng bisikleta at nagsimulang galugarin ang lugar. Alam niyang kailangan niyang makahanap ng pamayanan at paraan para kumita agad. Ginugol niya ang natitirang araw sa pangangalap ng mga bagay at ipinagpalit ang mga ito para sa pagkain at mga gamit. Pagsapit ng gabi, naghanda siya ng curry at handa na sana itong kainin nang mapansin niya ang isang grupo ng mga Black Forest Fox na papalapit. Kinabahan siya at desperadong naghanap ng solusyon. Sa paghalungkat niya sa system, isang kahon ng paputok ang nakita niya at agad itong inihagis, ngunit walang epekto. Lalong nataranta, patuloy siyang naghanap hanggang makita niya ang isang tirador na may walang katapusang bala. Nagpaputok siya ng ilang beses at matagumpay na Naple AS ang mga fox. Bagamat nanginginig pa, agad siyang sumakay sa bisikleta at mabilis na umalis sa lugar. Kinabukasan, narating ni Kishi ang gilid ng kagubatan at inihanda ang sarili sa mga hamon ng bagong mundong ito. Determinado siyang makahanap ng paraan palabas, ipinagpatuloy niya ang paggalugad. Gamit ang system, bumili siya ng maliit na hagdan at isang pares ng binoculars. Umakyat siya gamit ang hagdan at sinilip ang malayo sa abot tanaw. Doon niya nakita ang mga pader ng isang lungsod sa di kalayuan. Nagningning ang munting pag-asa sa puso ni Kishi dahil naniniwala siyang ang pag-abot sa lungsod ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong kumita ng pera at magsimulang ayusin ang kanyang buhay. Dahil sa bagong tapang, pinilit niyang makalusot sa makapal na damuhan habang mabilis na tinatahak ang daan papunta sa lungsod. Sa paglalakbay, nakarating siya sa isang sangandaan at muntik nang masagasaan ng mabilis na karwaheng dumaan. Huminto ang karwahe sa harap niya na pagmamay-ari ng isang batang mangangalakal na may blondeng buhok na nagngangalang Fu. Nakaramdam ng guilt si Fu sa muntikang aksidente, at nang mapansin ng malakas na ulan, inalok niya si Kishi na sumakay sa karwahe papunta sa lungsod ng libre. Sumakay si Kishi at napansin na may isa pang pasahero sa loob. Ipinaliwanag ni Fu na isa lamang itong kapwa manlalakbay na mga awit sa kalsada. Habang naglalakbay, napansin ni Fu na kakaiba ang damit at pangalan ni Kishi, kaya tinanong niya kung ano ang pakay niya sa lungsod ng Daya at kung hindi ba siya taga roon. Simpleng sinabi ni Kishi na pupunta siya roon para sa negosyo. Maya-maya ay narating nila ang tarangkahan ng lungsod. Tinulungan ni Kishi si Fu na ibaba ang mga kahon mula sa karwahe at bilang kapalit ay binigyan siya ni Fu ng maliit na supot bilang bayad sa biyahe. Nang buksan ito ni Kishi, nakita niyang puno ito ng paminta. Nagseryoso ang ekspresyon ni Kishi nang paalalahanan siya ni Fu na huwag basta-basta magdadala ng pampalasa sa publiko.
Ipinaliwanag ni Fo na may mahigpit na monopolyo sa pampalasa ang Spice Syndicate kaya mapanganib na magmay-ari nito ng walang kaukulang koneksyon. Kahit binalaan, inalok pa rin ni Fo na bilhin ang paminta mula kay Kishi, ngunit iginiit ni Kishi na ibigay na lamang ito bilang regalo. Tumanggi si Fo dahil bilang isang mangangalakal, masaya siyang makakuha ng mga bagay ng mura ngunit ayaw niyang tumanggap ng libre. Matapos ibigay ang 3 pilak na barya kapalit ng paminta, bumalik si Fo sa kanyang karwahe at nagpatuloy sa paglalakbay. Tiningnan ni Kishi ang mga barya nang hindi makapaniwala nang malaman kung gaano kalaki ang halaga ng mga ito sa yen. Nagulat siya sa kanilang halaga at nakaramdam ng bagong pag-asa sa kanyang kapalaran. May pera na siya kaya ang susunod niyang prioridad ay makahanap ng matutuluyan. Pumunta siya sa isang inn at nakilala ang attendant na si Elia. Binati siya nito at inihatid sa service counter habang ipinapaliwanag ang mga available na kwarto at paraan ng bayad. Pagkatapos magbayad para sa isang silid, hiniling ni Elia na isulat ni Kishi ang kanyang pangalan sa guest register. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang hindi niya kayang magbasa o magsulat sa wika ng mundong ito kaya nakaramdam siya ng hiya. Ipinaliwanag ni Kishi ang sitwasyon at nakinig si Elia. Binalaan niya si Kishi na hindi siya matatanggap ng Merchant Guild bilang rehistradong mangangalakal kung hindi niya master ang mga pangunahing kasanayan tulad ng pagbabasa at pagsusulat. Mabilis na nilinaw ni Kishi na kaya niyang magbasa, magsulat, at gumawa ng mga kalkulasyon sa matematika, ngunit hindi niya kayang gawin iyon sa sistema ng pagsulat ng bansang ito. Upang patunayan ang kanyang sinabi, nagpa siya si Elia na subukan siya sa isang math problem. Laking gulat niya nang nasagot ito ni Kishi ng madali. Nang makontento na siya sa kakayahan ni Kishi, tinulungan niya itong isulat ang kanyang pangalan sa register. Pagkatapos nito ay tinanong ni Kishi kung maaari siyang turuan na magbasa at magsulat sa wika ng bansa kapalit ng ilang candy bilang gantimpala. Dahil sa alok, agad pumayag si Elia. Habang nag-uusap sila, nalaman ni Kishi na ang lupain na kanyang kinaroroonan ay ang kaharian ng Kaden, isang bansang pinamumunuan ng sistemang may mga maharlika at isang hari. Ginugol ni Kishi ang halos buong gabi kasama si Elia habang natutuklasan na ang wika ng bansa ay hindi gaanong naiiba sa kanyang katutubong wikang Hapon. Nakahiga sa kama si Elia na may bahagyang pamumula ng mukha habang humahanga sa bilis matuto ni Kishi. Kumpiyansa niyang inisip na magiging mahusay ito bilang mangangalakal. Habang nagpapahinga si Elia, nakaramdam ng kaunting pagkabagot si Kishi kaya naisip niyang gumuhit ng larawan niya. Nang ipakita niya ang drawing, labis na nagulat si Elia sa sobrang lifelike na itsura nito. Naalala niya ang kabaitan ni Kishi kaya muli siyang namula at marahang hinaila ito papunta sa kama bilang pasasalamat sa sarili niyang paraan. Kinahapunan, bumaba si Kishi sa guild center kung saan nakilala niya ang receptionist na nagbigay sa kanya ng handwritten registration form. Nalito siya kung bakit sulat kamay ang form ngunit napagtanto niyang wala pa silang printing technology. Matapos punan ng impormasyon, ibinalik niya ang form. Sinuri ito ng receptionist at ipinaalam na ang guild registration fee ay isang pilak na barya na humigit kumulang 50,000 yen ang katumbas. Napabuntong hininga si Kishi dahil wala siyang ganoong halaga ng pera at nagtanong kung maaari ba siyang magbayad ng hulugan. Pumayag ang receptionist kaya nakaramdam siya ng ginhawa. Ibinigay sa kanya ang guild card na gawa sa simpleng metal na may kristal sa gitna. Kinabukasan, pumunta si Kishi sa pamilihan upang makipag-usap sa mga mangangalakal at alamin ang presyo ng mga paninda at posibleng mapagkakitaan. Pagbalik sa inn, sinubukan niyang pagandahin ang kanyang tinutuluyan sa pamamagitan ng paggawa ng mas komportableng kama. Mula sa malayo, pinagmamasdan siya ni Elia at humanga sa kanyang karpinterya at sa maingat na paggawa niya ng proyekto. Habang patuloy siyang nagtatrabaho, napansin ni Elia ang matibay at kakaibang disenyo ng mga clothespin na ginagamit niya. Dahil dito, lumapit siya at tinanong kung maaari siyang bumili ng ilan dahil ang manipis na clothespin na ginagamit niya ay madalas mabasag. Dahil sa sinabi nito, may pumasok na ideya kay Kishi at napagtanto niyang maaaring maging produktong may malaking kita ang mga clothespin na iyon. Kinabukasan, nagtayo si Kishi ng maliit na pwesto sa lokal na pamilihan para magbenta ng clothespin. Ang pwesto sa tabi niya ay pinamamahalaan ng isang babaeng nagngangalang Anima. Pagkatapos niyang magbukas, lumapit si Anima para bumili ng ilang clothespin. Nagulat si Kishi sa interes nito, ngunit sinabi ni Anima na walang patakaran na nagbabawal sa magkatabing pwesto na bumili sa isa't isa. Nagpakilala sila sa isa't isa at naging magaan ang kanilang pagkakilala. Naging malaking tagumpay ang clothespin business ni Kishi sa unang araw pa lamang. Patuloy ang dating ng mga customer kaya tuwang-tuwa siya. Nakibahagi si Anima sa kanyang saya at nagpasalamat dahil ang dami ng tao sa pwesto ni Kishi ay nakatulong din sa pagdami ng customer niya.
Kalaunan, sinuri ni Kishi ang kanyang kita at labis siyang nagulat nang malaman na kumita siya ng katumbas ng higit sa 15,000 yen sa isang araw, malaking halaga na ayon sa lokal na pamantayan. Dahil dito, naniwala siyang sapat na ang pagbebenta ng clothespin para magkaroon siya ng matatag na kabuhayan. Nang matapos niya ang kanyang kalkulasyon, may isa pang customer na lumapit sa pwesto niya. Isang matangkad na lalaking blonde ang may suot na espada sa baywang na tila mahalagang tao. Tiningnan niya ang mga paninda at kalaunan ay tinanong si Kishi kung mayroon itong mga kutsilyong angkop para sa labanan. Ipinakita ni Kishi ang isang maayos na ginawang talong sa lalaki at maingat itong sinuri ng huli. Bagamat napakalinis ng pagkakagawa ng sandata, may kakaibang pakiramdam dito, masyado itong maikli para sa kailangan niya. Tinanong ng blondeng lalaki kung mayroon pang mas malaki. Tumango si Kishi at naglabas ng mas mahabang broadsword. Agad na humanga ang lalaki sa kalidad at sa pagkakagawa ng talam, sabik itong bilhin at nagtanong ng presyo. Sinabi ni Kishi na 1 ginto ang halaga nito, ngunit nagdalawang isip ang blondeng lalaki dahil mahal ang presyo. Gayunpaman, napakaganda ng espada kaya ayaw niyang bitiwan ito. Biglang naputol ang usapan ng may lumitaw na purple-haired na catgirl at dinilaan ang mukha ni Kishi. Dahil sa gulat, napaatras si Kishi at natamba sa lupa. Napansin ng blondeng lalaki ang reaksyon niya at tahimik na pinagmasdan siya bago napagtanto na malamang ay hindi pa nakakaharap si Kishi ng beastfolk. Kalmado niyang ipinaliwanag na normal lang sa mundong ito ang mga nilalang tulad ng catgirl. Maya-maya, dumating ang iba pang beastfolk at humingi ng paumanhin sa impulsive na kilos ng kanilang kapatid. Umakyat ang isa sa kanila sa pwesto ni Kishi, hinawakan ng tela na nakapatong doon at masiglang inanunsyo na bibilhin nila ito. Una ay sinabi ni Kishi na hindi ito ibinebenta, ngunit nagbago ang isip niya nang makita ang oportunidad na kumita. Ibinenta niya ang tela sa halagang 9 na tansong barya, may kasamang 1 tansong bawas bilang diskwento. Gayunpaman, walang eksaktong baryang pambayad ang beastfolk. Sinabi ni Kishi na ayos lang iyon at kinuwenta ang sukli na dapat nilang matanggap. Naging kainahinala ang beastfolk sa kanya dahil hindi sila tiwala sa matematika. Nang tumaas ang tensyon, nagsalita ang blondeng lalaki at kinumpirma na tama ang kalkulasyon ni Kishi. Dahil dito, ibinigay ng beastfolk ang bayad, kinuha ang tela, at umalis. Hindi kilala ang beastfolk sa pagiging mahusay sa pagkukwenta kaya makatwiran ang sitwasyon. Dahil sa katapatan at talino ni Kishi, nagpa siya ang blondeng lalaki na bilhin na rin ang espada. Sa ibang lugar sa lungsod, isang katulong na bumili ng clothespin ni Kishi ang ipinakita ito sa kanyang amo na si Primula. Naintriga si Margaret at tinanong kung maaari itong gamitin sa mansyon na binanggit kung gaano ito makakatulong sa gawain ng mga katulong. Masiglang sumang-ayon si Primula at iminungkahi na bumili pa ng mas marami. Kinabukasan, mas pinalawak pa niya ang ideya at naisip na ibenta ang clothespin sa pamamagitan ng sariling kumpanya, nakikitang maaari itong maging isang malaking mapagkakakitaan. Dahil sa oportunidad, agad siyang humingi ng pahintulot sa kanyang ama para ituloy ang plano. Kinagabihan, naliligo si Kishi sa tabi ng balon habang iniisip na sana ay may mainit na paliguan. Dahil hindi pa naimbento ang ganitong uri ng paliguan, naisip niyang kailangan niya itong gawin mismo. Tiningnan niya ang system store kung may maaaring gamitin sa paggawa ng mainit na paliguan at nakakita ng bar aisles na ibinebenta. Plano niyang punuin ito ng tubig at ilagay sa ibabaw ng apoy para makaranas muli ng mainit na palaigo. Kung gagana ang ideya, maaari rin niya itong pagkakitaan. Bukod doon, nakikinabang ng malaki si Kishi sa kanyang online store screen kahit wala siyang ideya kung paano ito gumagana o kung paano na ipapadala ang mga package. Pakiramdam niya ay masyadong maganda ang nangyayari at hindi niya maiwasang mag-alala na baka sa huli ay hingi ng system ang kanyang kaluluwa bilang kabayaran. Habang patuloy na umuunlad ang negosyo niya sa clothespin, iniisip ni Kishi kung anong bagong produkto ang maaari niyang gawin para magkaroon ng kaparehong tagumpay. Ngunit wala siyang maisip na bagong ideya kaya nakatingin na lamang siya sa kisame habang nagmumuni-muni. Dahil wala rin siyang magagawa sa ngayon, nagpa siyang matulog na lang at tapusin ang araw. Samantala, sa loob ng kagubatan, isang batang babae na nagngangalang Amtonem-1 ang tumatakbo at nagtatago. Kinabukasan, habang inaayos ni Kishi ang kanyang pwesto, nagpa siyang baguhin ang kanyang inventaryo. Nagdagdag siya ng ilang alahas sa kanyang paninda. Hindi man ito totoong mamahaling gemstones, maganda naman ang hitsura nito kaya maaari pa rin siyang kumita ng maliit na tubo. Maya-maya, dumating si Margaret, ang katulong na bumili ng clothespin noong nakaraang araw, at sinabi na bibili ulit siya ng clothespin. Nang tanungin ni Kishi kung ilan ang kailangan niya, nagulat siya nang humiling ito ng 100. Dahil may handa ng pera si Margaret, ipinagpatuloy ni Kishi ang transaksyon. Habang binabalot ni Kishi ang clothespin, napansin ni Margaret ang alahas na nakadisplay.
Tinanong niya kung tunay na diamante ang mga ito. Ipinaliwanag ni Kishi na gawa lamang ito sa pinakintab na salamin ngunit maganda pa rin ang hitsura. Pagkatapos, humiling si Margaret na magpareserba ng isang piraso para makabalik siya at bilhin ito sa susunod. Nagpatuloy ang araw na parang normal. Ngunit bago pa magsara si Kishi, bumalik ang Bespoke na bumisita noong nakaraang araw. Mukha silang seryoso kaya nag-alala si Kishi na baka may balak silang masama. Lumapit si Miley sa kanya at kumpiyansang sinabi sa iba na naamoy niya ang pampalasa sa katawan ni Kishi. Nagsimulang magsaya ang ibang Bespoke at sabik na humingi na magbenta si Kishi ng mga pampalasa. Dahil sa kanilang sigla, nagdalawang isip si Kishi matapos marinig ang tungkol sa Spice Syndicate at hindi niya alam kung paano ito gumagana o kung ano ang maaaring mangyari kung malaman nilang nagbebenta siya ng pampalasa. Naramdaman niyang masyadong delikado ito. Patuloy na nakiusap ang Bespoke na gumawa siya ng eksepsyon, ngunit sumingit ang mga lokal at ipinaliwanag na hindi makatwira na asahan si Kishi na isugal ang kanyang negosyo sa isang bagong lugar. Nang marinig ito, naunawaan ng Bespoke ang sitwasyon at umatras. Hindi kayang magbenta ni Kishi ng pampalasa, ngunit wala namang paglabag kung magsasalo sila sa pagkain. Kaya inanyayahan niya ang grupo na kumain kasama niya sa kagubatan upang hindi makaakit ng atensyon. Masaya ang Bespoke sa imbitasyon. Kinagabihan, nagkita sina Kishi, Anima, at ang grupo sa gilid ng bayan upang magsimulang magluto. Habang magsisimula na si Kishi sa pagluluto, tinanong ni Anima kung maaari siyang tumulong. Pinaputol ni Kishi ang ilang gulay para sa kanya. Nang makita ni Anima ang mga gulay, hindi siya makapaniwala sa sobrang sigla at katas ng mga ito. Ipinaliwanag ni Kishi na galing ang mga gulay na iyon sa ibang bansa at tiniyak na masarap ang lasa ng mga ito. Habang abala sina Kishi at Anima sa paghahanda ng gulay, sina Miley at ang ibang Bespoke ay nasa tabi ng ilog at sinusubukang manghuli ng isda. Hindi nagtagal ay nakahuli sila ng sapat na dami ng isda. Sa paghahanda ng mga sangkap, sinimulan ni Kishi ang pagluluto ng isda. Nilagyan niya ito ng pampalasa at inilagay ang lahat sa isang kaldero upang maluto. Ang resulta ay isang pagkain na labis na nagustuhan ng Bespoke. Hindi pa nila natitikman ang ganitong lasa at labis silang nagpapasalamat sa pagkain. Gayunpaman, ang masarap na pagkain ay nagdulot ng matinding pagnanais na uminom ng alak sa kanila. Binalaan sila ni Anima na kontrolin ang sarili dahil mahal ang alak, ngunit hindi nakitang masama ni Kishi na bigyan sila ng kaunting kasiyahan. Kumuha siya ng isang bote ng murang alak at naglagay ng ilang baso para sa kanila. Bilang kapalit, pinanggako niyang hindi nila sasabihin kung inuman ang tungkol sa pagkain na kanyang niluto. Binalaan ni Anima si Kishi na masyado siyang mapagbigay, ngunit hindi niya nakitang masama ang hayaan ng Bespoke na magsaya, lalo na't mukhang mabubuting tao naman sila. Nang gabing iyon, sabay-sabay silang uminom, naligo, at kalaunan ay nakatulog sa ilalim ng mga bituin. Mukhang nagustuhan talaga ni Miley si Kishi. Kinabukasan, bumalik si Kishi sa inn at medyo nagalit si Alia dahil magdamag siyang wala. Sinubukan ipaliwanag ni Kishi na nakipag-hangout lamang siya sa ilang Bespoke sa labas ng bayan, ngunit dahil sa balahibo ng cat lady na nakadikit sa jacket niya, naisip ni Alia na mas marami pa ang nangyari kaysa sa sinabi niya. Galit din siya dahil mas pinili niya ang cat lady kaysa sa kanya. Kalaunan, habang inaayos ni Kishi ang kanyang pwesto para sa isa pang araw ng negosyo, dumating sina Margaret at Primula upang bisitahin siya. Bahagyang napukaw ang pansin ni Kishi sa kagandahan ni Primula, ngunit napansin niya si Margaret sa likod nito at naisip na malamang ay naroon sila para bilhin ang kwintas na tinanong niya noong nakaraang araw. Kinuha niya ang kwintas at binayaran ito ni Margaret bago ibigay kay Primula para suriin. Labis na humanga si Primula sa pagkakagawa nito at hindi makapaniwalang hindi tunay na diamante ang ginamit. Tinanong niya si Kishi kung mayroon pa siyang katulad na kwintas na nakaimbak. Bilang tugon, kinuha ni Kishi ang ilang piraso mula sa kanyang koleksyon at ipinakita sa kanya. Lalong humanga si Primula sa kalidad ng mga produkto ni Kishi pati na rin sa katotohanang mayroon itong item box. May kahilingan siyang ginawa kay Kishi. Sinabi niya na siya ay anak ng may-ari ng Mo Trading Company at kung papayag si Kishi, nais niyang ipakilala siya sa kanyang ama. Nagustuhan ni Kishi ang ideya na makilala ang may-ari ng isang malaking trading company, ngunit nag-alinlangan siya dahil baka magdulot ito ng problema sa kanya. Ngunit sinabi ni Anima na kilala sa bayan ng ama ni Primula at sinasabing mabuti ang pagkatao nito, kaya hindi kailangang mag-alala si Kishi. Dahil dito, pumayag si Kishi na sumama kay Primula. Sumakay siya sa karwahe nito para makipagkita sa ama. Habang nasa biyahe, ipinakita ni Primula kay Kishi ang mga replika ng clothespin na ginawa niya. Madaling nagaya ang kahoy na bahagi, ngunit napakahirap kopyahin ng metal clamp dahil sa komplikadong disenyo nito.
Naunawaan ni Kishi kung bakit nahirapan sila dahil kahit siya ay hindi lubusang alam kung paano eksaktong ginagawa ang mga spring. Ang alam lang niya ay komplikado ang proseso nito. Kalaunan ay nakarating sila sa bahay ni Primula at namangha si Kishi sa laki nito. Casual namang sinabi ni Primula na kung ikukumpara sa ibang bahay ng mga maharlika sa lugar, ang kanilang bahay ay medyo simple lamang. Pumasok sila sa loob at ipinakilala si Kishi kay Mo, ang ama ni Primula. Nagbatian ng dalawa at inimbitahan ni Mo si Kishi na maupo upang simulan ang kanilang pag-uusap. Nang makaupo na si Kishi, ipinakita niya kay Mo ang ilang alahas na mayroon siya at humanga rin si Mo tulad ni Primula. Ibinahagi rin ni Primula na may item box si Kishi at nainteresado si Mo dahil mayroon din siyang ganitong kakayahan. Ang item box ang naging susi upang maitatag niya ang kanyang trading company, kaya naniniwala siyang kung gagamitin ng tama, maaaring maging matagumpay si Kishi. Sa ngayon, ginagamit lamang ito ni Kishi para sa pag-iimbak ng kanyang mga kagamitan. Ang dahilan ng pakikipagkita ni Mo kay Kishi ay upang talakayin ang posibilidad na gawing opisyal na supplier si Kishi para sa Mo Company. Inaasahan na ni Kishi ang ganitong alok at inakala niyang ang plano ni Mo ay ibenta ang mga produkto sa paraang magpapalaki ng kita. Nagtaka si Kishi kung bakit hindi na lamang patuloy na binibili ni Mo ang mga produkto sa kanyang tindahan sa mababang presyo at saka ibinibenta sa mas mataas na halaga. Ipinaliwanag ni Mo na maaari sana niyang gawin yon, ngunit itinuturing niya itong hindi tapat na gawain sa negosyo. Kapag nalaman ni Kishi na muling ibinibenta ang kanyang mga produkto nang walang pahintulot, tiyak na magagalit siya. Bukod dito, ang direktang pakikipag-usap kay Kishi ay nagbibigay kay Mo ng estratehikong bentahe laban sa mga kakumpetensya na maaaring subukang makipagnegosasyon sa kanya sa hinaharap. Dahil dito, nais ni Mo na simulan ang kanilang partnership negotiation at nag-alok na bayaran si Kishi ng 50% ng retail price ng kanyang mga paninda. Maaari sanang humingi si Kishi ng mas magandang deal, ngunit ayos lang sa kanya ang alok dahil kumikita na siya ng malaki mula sa kanyang online store. Kaya tinanggap niya ang alok at nagkamayan ng dalawa. Formal niyang pinirmahan ang supply contract at ang unang mga item na ibinigay niya kay Mo ay kumita ng mahigit 1,000,000 yen na halaga ng barya para sa kanya. Gayunpaman, nang makita ni Primula ang magagandang alahas na nasa inventaryo ni Kishi, na humaling siya sa mga ito at tinanong ang kanyang ama kung maaari niyang bilhin ang mga iyon para sa sarili niya. Wala namang nakitang problema si Mo kaya nag-alok si Primula na bayaran si Kishi ng 10 gintong barya kapalit ng mga alahas na katumbas ng 2,000,000 yen. Sa unang pagkakataon mula nang makarating siya sa mundong ito, umabot sa 8 digit ang kanyang balanse sa bangko. Dahil maayos ang takbo ng kanyang negosyo, naisip ni Kishi na oras na upang magsimula ng tahimik at payapang buhay kaya bumili siya ng bahay mula sa kanyang tindahan. Kinabukasan, lumabas siya sa lungsod at nagtungo sa kagubatan upang maghanap ng angkop na lugar para sa kanyang bagong tahanan. Bago siya umalis, sinabi niya kay Elia ang kanyang plano upang hindi ito mag-alala, bagaman nakapagtataka para kay Elia na kusang piliin ni Kishi na manirahan sa mapanganib na kagubatan kaysa manatili sa loob ng ligtas na pader ng lungsod. Matapos makahanap ng magandang lokasyon, bumili si Kishi ng weed whacker at sinimulang linisin ang lugar. Ngunit agad siyang nakaranas ng problema. Bagamat makatwiran ang presyo ng karamihan sa mga paninda sa kanyang tindahan, mahal pa rin ang gasolina kahit saang mundo. Dahil walang ibang paraan, pinili na lamang ni Kishi na magtiis at magtrabaho hanggang sa makagawa siya ng daan papasok at palabas ng kagubatan. Pagkatapos nito, kailangan niyang alisin ang mga puno kaya bumili siya ng chainsaw at nagsimulang magputol. Matapos ang ilang oras na mabigat na trabaho, naputol niya ang maraming puno sa lugar. Ang natitira na lamang ay ang paglipat ng mga ito sa gilid. Gayunpaman, nang subukan niyang ipasok ang mga puno sa kanyang item box, hindi ito gumana. Mukhang masyadong mahahaba ang mga puno kaya hindi kasya ang mga ito, kaya napilitan siyang gamitin muli ang chainsaw upang putulin ang mga puno sa mas maliit na bahagi. Kalaunan, pinutol niya ang mga puno sa 10 metrong troso upang magkasya ang mga ito sa item box. Malapit na niyang matapos ang pag-alis ng mga puno, ang natitira na lamang ay ang mga tuod. Ngunit mangangailangan ito ng napakaraming trabaho at papalubog na rin ang araw, kaya nagpasya siyang bumalik at ipagpatuloy kinabukasan. Kinabukasan, bumalik si Kishi sa kagubatan upang ipagpatuloy ang trabaho. Ngunit matapos maghukay at subukang tanggalin ang mga tuod, napagtanto niya na masyadong mabigat ang gawain para sa isang middle-aged na lalaki tulad niya. Upang maiwasan ang posibleng injury sa kanyang likod, nagpasya siyang bumili na lamang ng bulldozer. Ngunit nang makita niya ang presyo nito, napagtanto niyang gumastos siya ng 1.2 milyong yen para sa heavy machinery para lamang maiwasan ang manual labor. Bahagyang nagsisi siya sa pagbili, ngunit naisip din niyang baka magandang investment ito dahil hindi na niya kailangang maghirap sa trabaho.
Sinubukan niyang paandarin ng bulldozer ngunit napagtanto niyang diesel ang ginagamit nitong gasolina at hindi nagbebenta ang kanyang tindahan ng diesel. Nagpanik siya sa pag-iisip na baka nasayang lang ang napakalaking pera na ginastos niya. Pagkatapos ng ilang sandali, naisip niyang maaari siyang gumawa ng sariling diesel sa pamamagitan ng paghahalo ng kerosene at ilang additives. Ngunit bago niya subukan, naisip niyang maaaring masira ang makina kung mali ang proporsyon ng halo. Para sa kaligtasan, sinubukan muna niya ang mixture sa isang diesel generator. Nang make arga ang ginawa niyang fuel, sinubukan niya itong buksan at mukhang gumana naman. Dahil dito, naniwala siyang gagana rin ito sa bulldozer. Plano niyang bumalik kinabukasan upang tapusin ang trabaho. Samantala, kailangan niyang solusyonan ang problema sa mga insekto sa kagubatan kaya nagpunta siya sa isang magic shop sa bayan upang bumili ng bug-repellent magic stones. Pagpasok ni Kishi sa tindahan, binati siya ng wizard na may-ari nito at tinanong kung saan siya galing dahil hindi siya pamilyar na mukha. Ipinaliwanag ni Kishi na siya ay isang dayuhan na kamakailan lang nagbukas ng tindahan sa bayan at bibili sana ng bug-repellent stones. Sinabi ng wizard na nagkakahalaga ito ng 3 pilak na barya na medyo mahal. Dahil nais niyang makipagnegosasyon, inalok ni Kishi ang wizard ng 200 dalandan kapalit ng pagbaba ng presyo. Dahil hindi pa nakakita ng dalandan ang wizard, inakala niyang ito ay isang bihirang prutas at pumayag na bigyan si Kishi ng diskwento. Kalaunan sa araw na iyon, nakipag-usap si Kishi kay Anima na binanggit na ang wizard ay napakatalino at isang taong magandang makipagkaibigan, kabaligtaran ng wanted criminal na si Shaga na may mga poster sa buong bayan bilang pinuno ng isang kilalang bandido. May malaking patong sa ulo ni Shaga. Nang gabing iyon, pinangunahan niya ang paglusob sa isang carwaheng may dalang mga alipin, kaya maraming nagtaka kung ano ang balak niya sa mga bihag. Kinabukasan, bumalik si Kishi sa kagubatan na sabik na gamitin ng bulldozer. Nawala ang kanyang pagsisisi sa pagbili ng mapagtanto niyang napapadali nito ang kanyang trabaho at nakakatuwang paandarin. Sa tulong nito, mas naging malapit siya sa pangarap niyang mamuhay ng payapa sa kagubatan at walang anumang hadlang na natitira. Matapos gumastos ng malaki sa bulldozer, halos maubos na ang pera ni Kishi kaya napilitan muna siyang ihinto ang karagdagang konstruksyon. Pagkalipas ng ilang sandali, nakipagkita ulit si Kishi kina Molo at Primula at sinubukan silang bentahan ng asin at asukal para kumita ng maayos. Tinikman ni Molo ang asukal at humanga sa kalidad nito, pero hindi niya ito pwedeng bilhin dahil ang estado ang may eksklusibong karapatan sa kalakalan ng asin at asukal, kaya malaking gulo ang aabutin niya kung bibili siya mula sa hindi lisensyadong pinagkukunan. Sa kabilang banda, mabilis na naubos sa merkado ang mga hiyas na naibenta ni Kishi kay Molo noon kaya agad na gusto ni Molo na bumili pa ulit. Ang mga karagdagang hiyas na ibinenta ni Kishi ay kumita ng 15 gold coins na katumbas ng humigit kumulang 3 milyong yen. Sa bagong yaman na ito, sa wakas ay nakabili na si Kishi ng log cabin na nakita niya sa kanyang shop. Hangang-hanga pa rin siya na nagbebenta ang tindahan ng buong cabin at sa halagang 1.7 milyong yen pa, para bang napakaganda para maging totoo, ngunit hindi na pinalampas ni Kishi ang pagkakataon at agad niyang binili ang log cabin. Mukhang galing sa Walmart ang cabin dahil pagkabili pa lang ni Kishi ay natabunan siya ng bundok ng mga kahoy at ng isang set ng mga instruksyon na halos walang saysay sa kanya. Sinubukan niyang basahin ng maigi ang manual at kinabahan siya sa kanyang hinala na napakahirap palang i-assemble ng cabin, ngunit dahil bayad na niya ito ay wala na siyang choice kundi tapusin ang konstruksyon. Habang abala si Kishi sa paggawa ng cabin ay napadaan ang mga beast folk na natulungan niya noon at bilang pasasalamat ay tinulungan nila si Kishi sa pagbuo ng cabin. Lumipas ang ilang linggo at sa tulong ng mga beast folk ay tuloy-tuloy ang pag-usad ng trabaho ni Kishi habang patuloy pa rin niyang pinapatakbo ang kanyang pwesto sa tindahan. Makalipas ang halos 1 buwan ng masipag na paggawa ay sa wakas ay natapos din ang log cabin. Alam ni Kishi na hindi niya ito matatapos ng ganoon kabilis kung wala ang tulong ng mga beast folk kaya bilang pasasalamat ay naghanda siya ng barbecue party para sa kanila. Gayunpaman, kahit tapos na ang mismong cabin ay marami pa rin kailangang ayusin si Kishi na mag-isa tulad ng pagpipintura sa mga dingding at bubong at paglalagay ng kuryente. Inabot pa siya ng 1 pang buwan bago niya matapos ang lahat ng mahahalagang kailangan at nang maayos na ang lahat ay naging ganap ng self-sufficient ang kanyang tahanan. Naglagay siya ng bakod sa paligid ng bahay at sakahan at para sa kuryente ay nag-install siya ng ilang solar panel. Sa wakas ay natupad na ang pangarap niyang bahay. Ang unang ginawa ni Kishi para magdiwang ay maligo sa mainit na tubig kahit kailangan pa niyang sumakay ng bisikleta ng ilang beses para mapuno ang bathtub dahil wala pa siyang indoor plumbing. Kinabukasan ay pumunta si Kishi sa inn para sabihin kay Elia na natapos na niya ang kanyang forest cabin at hindi na siya mananatili sa inn.
Medyo nagulat si Alia dahil akala niya ay biro lang ni Kishi nang sabihin itong plano niyang magtayo ng bahay sa kagubatan, ngunit masaya pa rin siya para kay Kishi at proud sa kanyang naabot kahit mangangahulugan itong mas madalang na silang magkita. Kinabukasan ay nagising si Kishi sa kanyang cabin at dahil maganda ang panahon ay nagpasya siyang lumabas at kumuha ng mga larawan ng mga bulaklak sa lugar. Pero biglang naputol ang tahimik na paglalakad niya nang may sumipol na palaso na halos tumama sa kanya. Sa gulat ay nahulog si Kishi mula sa kanyang bisikleta at hindi pa doon natapos ang pag-atake dahil sunod-sunod na palaso ang pinakawalan kaya napilitan siyang magtago sa likod ng puno. Ang mga may kagagawan pala ay isang grupo ng bagong beast folk na naninirahan sa kagubatan. Ipinaliwanag nila na nasa pangangaso sila at instinctively nilang inatake si Kishi dahil napagkamala nila itong banta. Ngunit kahit malaman nilang si Kishi ang taong nagtayo ng cabin sa kagubatan, nanatili pa rin silang hostile at nagpasya pa ring patayin siya. Hindi alam ni Kishi kung bakit siya inaatake ng mga beast folk na ito pero hindi siya papayag na gawin lang nila ang gusto nila. Kumuha siya mula sa kanyang inventory ng kanyang tirador at pinaputukan sila pabalik. Nagulat ang mga beast folk dahil ang mukhang mahina na tao ay lumalaban, kaya nagsimula silang magduda sa kanilang mga ginawa. Nang dagdagan ni Kishi ang pag-atake sa pamamagitan ng paghahagis ng mga paputok sa kanila at paglabas ng kanyang excavator, nawalan na sila ng interes na alamin kung ano pa ang kaya nitong gawin at mabilis na tumakas. Naiwang naguguluhan si Kishi sa nangyari nang bigla niyang marinig ang iyak ng isang sugatang hayop malapit sa puno. May tama ng bala sa paa ang kawawang nilalang at malamang ay hindi na ito makakaligtas kung hindi agad kikilos si Kishi. Dahan-dahang nilapitan ni Kishi ang sugatang pusa, ngunit umungol ito na tila hindi nagtitiwala sa kanya. Dahil ayaw niyang makagat, bumili muna si Kishi ng cushion armor bilang pag-iingat. Habang inaalis niya ang palaso, halos hindi na lumalaban ang pusa na tila ubos na ang lakas nito kaya mas naging madali para kay Kishi na gamutin ang sugat. Bumili siya ng bote ng alcohol para linisin ang sugat at pagkatapos ay nilagyan ito ng antibiotic cream. Bagaman nagamot na ang mga panlabas na sugat, walang kasiguraduhan na mabubuhay pa ang pusa kung iiwan ito sa gubat kaya nagpasya si Kishi na dalhin ito sa kanyang bahay. Naglatag si Kishi ng kumot para pahigaan ng pusa, ngunit hindi pa rin ito gumagalaw mula nang gamutin niya ito kaya nagsimula siyang mag-alala. Wala siyang alam na veterinarian sa bayang ito, pero naisip niyang baka may healing magic na maaaring gamitin, kaya pumunta siya sa wizard para magtanong. Matapos marinig ang kwento ni Kishi, napagpasyahan ng wizard na ang hayop na nakita niya ay malamang na isang bobcat. Gayunpaman, hindi nakita ng wizard ang punto sa pagtatangkang gamutin ito at iminungkahi na patayin na lang ang bobcat at ibenta ang balahibo para kumita. Nang mapagtanto ni Kishi na walang maitutulong ang wizard, lumabas siya muli. Paglabas niya, nakita ni Miley na dumadaan kaya bigla siyang tumalon sa kanya at sinimulang singutin siya. Naamoy niya ang bakas ng bobcat kay Kishi at ang kanyang mga tao ay itinuturing ang mga bobcat bilang mensahero ng Diyos kaya tuwang-tuwa siya at gustong makita ang hayop. Sinundan niya si Kishi pabalik sa bahay nito at nang makita ang bobcat ay agad niyang napagtanto na ang sugat nito ay dulot ng dog beast folk kaya nanumpa siyang paghihigantihan sila. Samantala, mas maganda na ang lagay ng bobcat ngunit patuloy nitong dinidilaan ang sugat nito kaya napilitan si Kishi na lagyan ito ng kohon sa ulo. Humanga si Miley sa kakayahan ni Kishi sa pag-aalaga at tinanong kung doktor ba siya, ngunit modest niyang sinabi na basic first aid lang ang alam niya. Gustong pasalamatan si Kishi sa pagliligtas sa bobcat kaya lumabas si Miley at mabilis na nanghuli ng mga ibon at dinala ang karne bilang regalo. Inihaw ito ni Kishi para sa kanilang hapunan at matapos kumain ay pagod na nagtanong si Miley kung pwede siyang manatili ng magdamag. Tinanong ni Kishi kung ayos lang na iwan niya ang kanyang trabaho para manatili, ngunit iginiit ni Miley na mas nag-aalala siya sa bobcat kaysa sa kanyang mga responsibilidad sa ngayon. Pumayag si Kishi na manatili si Miley, ngunit dahil iisa lang ang kanyang kama ay iminungkahi nitong magbahagi na lang sila nito. Kinagabihan, kahit paano ay nagkagulo ang pwesto nila sa pagtulog, ngunit hindi na ito pinahaba pa ng kwento. Makalipas ang ilang araw ay mas mukhang malusog na ang pusa kaya naisip ni Kishi na panahon na para simulan ang pagtatrabaho sa kanyang farm habang may oras pa siya. Madali niyang nabili ang mga seedling at kagamitan na kailangan niya, ngunit nananatiling problema ang supply ng tubig dahil napakaabala kung araw-araw pa siyang bababa sa ilog para diligan ang mga pananim. Una niyang naisip na gumawa ng balon na may pump pero ipinagpaliban niya muna ito dahil pagod na pagod pa siya. Kinagabihan ay natulog si Kishi, ngunit kinaumagahan ay nagising siya ng tumalon ng bobcat sa kanyang tiyan. Medyo masakit pero natuwa si Kishi dahil masigla na ang pusa, kaya bilang kumpirmasyon ng paggaling nito ay tinanggal niya ang kon at pinalaya ito pabalik sa gubat upang mamuhay ng malaya. Pagkatapos ay bumalik si Kishi sa usapin ng balon kaya nagpahinga muna siya ng ilang araw mula sa pagbabantay ng kanyang stall upang gawin ito.
Nag-drill siya ng butas sa lupa at nag-install ng electric pump kaya nagkaroon na siya ng madaling access sa malinis na tubig. Para ipagdiwang ay sinimulan niyang punuin ang kanyang bathtub upang maligo, ngunit bigla niyang narinig si Primula na tumatawag sa kanya. Nagulat si Kishi nang makita siya dahil hindi niya binuksan ang shop ng araw na iyon kaya nag-alala si Primula at sinabi ni Miley sa kanya ang tungkol sa log cabin kaya naisipan niyang bisitahin si Kishi. Humanga si Primula sa nagawa ni Kishi na may tayo ang lahat ng mag-isa, ngunit napansin niya ang malaking excavator sa tabi ng bahay kaya tinanong niya si Kishi tungkol dito. Ayaw nang ipaliwanag ni Kishi kung paano gumagana ang makinaryang iyon kaya sinabi na lang niyang ito ay kanyang summon familiar upang mas madali. Naniniwala naman agad si Primula, ngunit ngayon ay akala niya ay marunong si Kishi ng magic kaya hiniling niyang itago ito bilang lihim kapag bumalik siya sa bayan. Sa oras na iyon ay sarado na ang mga gate ng lungsod kaya alam ni Primula na hindi na siya makakauwi, kaya napagdesisyonan niyang magpalipas ng gabi sa bahay ni Kishi kahit na isa lang ang kanyang kama. Napansin niya ang bar aisle sa likod at tinanong kung para saan ito, at ipinaliwanag ni Kishi na ito ay para sa mainit na palaigo. Excited si Primula at sinubukan ito pagsapit ng gabi. Pinainit ni Kishi ang tubig at masayang naligo si Primula na enjoy ang nakakapagpaginhawang init ng tubig, ngunit dahil nasa gitna sila ng kagubatan ay medyo nakaramdam siya ng kaba kaya tinawag niya si Kishi. Sinabi ni Kishi na nasa kabilang bahagi lang siya ng pader, ngunit sinabi ni Primula na mas komportable siya kung makikita niya ito ng harapan. Pagkatapos maligo ay binigyan ni Kishi si Primula ng bathrobe upang mapalitan niya ang kanyang damit. Na-inlove si Primula sa lambot at init ng suot kaya agad niyang tinanong kung maaari niya itong bilhin. Noong una ay sinabi ni Kishi na hindi ito ibinebenta, ngunit dahil sa kanyang pamimilit ay pumayag din si Kishi na ibenta ang ilang bathrobe. Pagkatapos ay binigyan din niya ito ng nightgown para sa pagtulog at namangha si Primula sa dami ng dekalidad na produkto na pag-aari ni Kishi. Sinabi niya na madali itong makakatulong upang maging pinakadakilang mangangalakal sa kaharian kung gugustuhin niya, ngunit ipinaliwanag ni Kishi na wala siyang interes sa ganoong ambisyon dahil maakit lamang ito ng atensyon ng mga maharlika at magdudulot ng gulo. Ang gusto lang niya ay mamuhay ng payapa at kumita ng sapat para maging komportable. Nang marinig ito, nangako si Primula na gagawin niya ang lahat upang matulungan siyang mapanatili ang simple at tahimik na pamumuhay na iyon. Makalipas ang ilang sandali ay natulog na sila, ngunit ayaw ni Kishi na maulit ang nangyari kay Miley kaya nagpasya siyang bumili na lang ng pangalawang kama para kay Primula sa gabing iyon upang maiwasan ang anumang awkward na sitwasyon. Samantala sa Outlaws Camp, mukhang nakatanggap si Shogun ng isang trabaho mula sa isang taong napakahalaga, kaya maaaring magdulot ito ng problema sa hinaharap. Kinabukasan ay hinatid ni Kishi si Primula pabalik sa bayan at habang nasa lugar na iyon ay napag-usapan nila ni Molo ang tungkol sa mga bathrobe na tinanong ni Primula. Naintriga si Molo sa kakaibang tela dahil sa tingin niya ay mabenta ito, at dahil nasa usapan na rin ay binanggit ni Kishi ang posibilidad na magbenta ng mas spicy na produkto. Mukhang interesado si Primula pero agad itong tinanggihan ni Molo. Pagkatapos ay pumasok si Margaret upang dalhin ang mga ledger na hinihingi ni Molo. Napansin ni Kishi ang pagkamausisa ni Kishi kaya ipinaliwanag ni Molo na binabago niya ang lumang ledger dahil kamakailan ay ipinakilala ng Empire ang isang bagong sistema sa pag-track ng benta na tinatawag na double entry bookkeeping. Nagulat si Kishi dahil ang double entry system ay karaniwang ginagamit sa Japan noon. Naisip niya ang sinabi ni Molo dati tungkol sa mabilis na paglago ng Empire na dulot ng mga imbensyon ng isang tao. Ayon kay Molo, sinusubukan niya ang isa sa pinakabagong imbensyon ng taong iyon na ikinagulat ni Kishi dahil ito ay isang pitcher pump. Dahil dito ay lalo pang lumakas ang hinala ni Kishi na maaaring may ibang hapon din na napunta sa mundong ito dahil ang paggawa ng ganoong advanced na kagamitan ay mangangailangan ng dating kaalaman, kaya maaaring may kakumpetensya siya. Sa mga sumunod na araw ay paminsan-minsang bumibisita si Primula kay Kishi at madalas ding nagpapalipas ng gabi sa kanyang bahay, ngunit iba ang gabing ito dahil aalis siya para sa isang supply run kinabukasan at hindi muna makakabisita. Bago siya umalis ay tinanong niya si Kishi kung mayroon pa ba siyang spicy nightgown dahil gusto niya itong bilhin. Nagtanong si Kishi ng pabiro kung sinusubukan ba niyang akitin ang isang tao at sa kanyang pagkagulat ay inamin ni Primula na siya ang target nito. Hindi alam ni Kishi kung paano tutugan dahil pakiramdam niya ay hindi nararapat ang ganoong uri ng relasyon kay Primula, lalo na at kaibigan niya si Molo, at duda rin siyang papayag si Molo na manligaw si Primula sa isang mas matandang lalaki tulad niya. Gayunpaman ay tiniyak ni Primula na mayroon na siyang basbas ng kanyang ama kaya hindi magiging problema iyon. Kahit ganoon ay nakaramdam pa rin si Kishi ng pagkalito sa dami ng nangyayari sa buhay niya at sinabi kay Primula na hindi pa siya handa sa isang relasyon, kaya hiniling niyang ipagpaliban muna ang usapang iyon.
Pumayag si Primula ngunit may isang kahilingan siya na nais niyang matupad bago siya umalis. Gusto niyang makasama si Kishi sa iisang kama kahit isang beses lang, kahit sa pagtulog lang, bago siya umalis. Kinaumagahan ay nakatanggap si Kishi ng hindi inaasahang pagbisita mula sa isang kabalyero na siya ring lalaking pinagbilhan niya ng espada noon. Ang pangalan nito ay Norsebol at ipinaliwanag niyang ipinadala siya upang imbestigahan ang ulat tungkol sa isang misteryosong matandang nakatira sa kagubatan, ngunit dahil kilala na niya si Kishi ay sisiguraduhin niyang iuulat na walang kaina-hinala sa lugar na iyon bago siya umalis. Ibinahagi rin ni Norsebol ang isang kapana-panabik na balita na may isang mage sa Empire na nakatuklas ng isang espesyal na pampalasa na tinatawag na mayonnaise at sa kakaibang paraan ay nagawang talunin ng isang dragon gamit ito. Agad na naisip ni Kishi na ang misteryosong mage na iyon ay malamang na isa ring Hapon na napunta sa mundong ito, at dahil sa dami ng nagawa nito ay hindi niya maiwasang makaramdam na parang nahuhuli siya. Ngunit hindi naman niya inaasahang makakaharap ang taong iyon sa malapit na hinaharap kaya lumipas ang sumunod na buwan ng walang problema. Isang hapon habang nakaupo si Kishi sa kanyang stall ay naalala niya na malapit nang dumating ang caravan na kasama sa supply run ni Primula kaya balak sana niyang bisitahin siya mamaya. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay biglang may malakas na kaguluhan sa town square kaya tumayo siya upang tingnan kung ano ang nangyayari. Natuklasan na ang isang caravan ay tinambangan ng mga bandido at lahat ng sakay nito ay banihag kasama na si Primula. Sa lansangan ay desperadong nakiusap si Molo sa mga adventurer na tulungan iligtas ang kanyang anak, ngunit dahil ang bandidong responsable ay si Shoga na kilalang outlaw, walang gustong sumugal na harapin siya. Dahil sa sitwasyon, aabutin pa ng ilang araw bago makapag-organisa ang Night Order ng isang rescue mission. Samantala ay itinapon si Primula sa isang kulungan ni Shoga at ng kanyang mga tauhan. Sa ngayon ay hindi pa siya nasasaktan dahil plano ni Shoga na ibenta siya sa mga maruruming maharlika para sa mas malaking kita. Dahil walang paraan para makatakas mag-isa, mukhang napakasama ng kanyang kalagayan. Alam ni Malo na oras na lamang bago magkaroon ng trahedya kaya sa kanyang desperasyon ay lumapit siya kay Kishi at nakiusap na tulungan siya. Hindi man si Kishi ay nababagay sa labanan, ngunit dahil labis niyang pinapahalagahan si Primula ay nagpasya siyang kumilos. Gayunpaman, wala siyang sapat na pera upang isagawa ang kanyang plano kaya sinabi niya kay Malo na kailangan niya ng pera para sa mga paghahandang kinakailangan. Nang walang pag-aalinlangan ay ibinigay ni Malo ang isang bag ng gold coins, handang ibigay ang lahat ng kanyang kayamanan kung ito ang makakapagligtas kay Primula. Ipinabatid niya kay Kishi na ang base ni Shoga ay nasa mga guho 50 kilometro sa kanluran ng Dahlia, isang malayong lugar kaya kailangan ni Kishi na makahanap ng paraan upang makarating doon. Tiningnan niya ang mga sasakyan sa kanyang tindahan at sa huli ay nagpasya siyang bumili ng truck, ngunit bago gawin iyon ay binigyan niya ng babala ang lahat na gagamit siya ng summoning magic at pinayuhan silang umatras. Pagkatapos ay nagkunwari siyang nagsagawa ng katawa-tawang orasayon upang paniwalain ng mga tao na totoong magic ang kanyang ginagawa. Nang lumitaw ang kanyang truck ay umakyat siya sa ibabaw nito at tinanong kung may nais sumama sa laban. May malaking bounty sa ulo ni Shoga kaya kung mapabagsak nila ito ay may malaking gantimpala para sa lahat. Gayunpaman kahit gaano pa kaakit-akit yun ay walang naglakas loob na sumama dahil sobrang delikado ni Shoga. Nagsimula nang mag-alala si Kishi na baka kailangan niyang harapin ito mag-isa, ngunit sa sandaling iyon ay lumapit sa kanya ang bobcat na kanyang nailigtas noong nakaraang buwan. Kahit hindi niya naiintindihan ang wika nito ay ramdam niyang nais nitong tumulong. Kasunod nito ay lumapit din sina Miley at ang iba pang beastfolk handang tulungan si Kishi dahil may utang pa silang loob sa kanya. Nang makita niyang may mga kaalyado siyang handang lumaban sa tabi niya ay nakahinga ng maluwag si Kishi at agad na sinimulang ihanda sila para sa labanan. Bumili siya ng compound bow para kay Miley habang binigyan naman ng palakol at espada ang kanyang mga kapatid. Pagkatapos ay nakarinig siya ng isa pang boses na nag-aalok ng tulong at nang tingnan niya sa ibaba ay nakita niyang nakatayo roon si Norsebol. Mas nakadama ng kumpiyansa si Kishi dahil alam niyang sasama sa kanila ang isang bihasang knight, ngunit hindi niya maiwasang magtaka kung bakit naglalakad si Norsebol sa bayan na suot ang buong armor. Ipinaliwanag ni Norsebol na kamakailan lang ay nakapagpa-forge siya ng bagong espada gamit ang bakal na ibinigay ni Kishi at buong araw niyang hinahanap ang pagkakataong subukan ito. Para sa kanya, ang pagtalo sa mga bandido ay perpektong pagkakataon upang gawin yon. May isa pang tao na lumapit na nagsabing gusto rin niyang sumama, ngunit laking gulat ni Kishi nang malaman na ang magic shop owner pala ito. Sinubukan agad ni Kishi na pigilan siya at sinabing masyadong delikado ito para sa isang tao na kaedad niya. Ngunit ipinahayag ng matandang lalaki na dati rin siyang isang mage noong kabataan niya at kahit matanda na siya ay kasing delikado pa rin ng dati ang kanyang fire spells. Napagtanto ni Kishi na malaking advantage ang pagkakaroon ng isang makapangyarihang mage kaya pumayag siyang isama ito.
Pagkatapos ay si Anima naman ang nagpumilit na sumama. Sinubukan ni Kishi na kumbinsihin siyang manatili dahil wala siyang maitutulong sa laban, ngunit iginiit ni Anima na kaya pa rin niyang magbigay ng moral support at magluto para sa grupo. Tiniyak din niya na sa oras na magsimula ang laban ay tatakbo siya agad para hindi na kailangang alalahanin ni Kishi ang pagprotekta sa kanya. Sa huli ay pumayag si Kishi na isama si Anima para sa moral support, ngunit mariin niyang tinanggihan ng magpahayag si Molo na nais din niyang sumama. Sinabihan niya si Molo na manatili na lamang at hintayin ang ligtas na pagbabalik ni Primula. Muli pang nagtanong si Kishi kung may iba pang gustong sumama sa kanila, ngunit masyadong natakot ang mga tao na harapin si Shaga. Isa-isa silang umatras hanggang sa tuluyang nagkahiwa-hiwalay ang mga tao sa paligid. Mukhang silang siyam na lamang ang haharap sa hamaong ito. Bago umalis ay dumaan muna si Kishi sa guild upang opisyal na magparehistro bilang adventurer at magsumite ng formal na abiso na hinahabol niya ang bounty ni Shaga. Pagkatapos ay sumakay ang grupo sa truck ni Kishi, ngunit habang papalayo sila sa lungsod ay may mga taong nagmamakaawa na nanunuya sa kanya dahil akala nila ay tatakbo lang si Kishi dala ang perang ibinigay ni Molo. Samantala sa loob ng mga guho ay binuksan ng selda ni Primula at ang batang babae na bihag ni Shaga ay nagdala sa kanya ng pagkain. Napansin agad ni Primula na gutom ang bata kaya ibinigay niya ang tinapay dito. Dahil sa kabutihan ni Primula ay agad na kumain ang bata. Habang kumakain ay nagtanong si Primula at nalaman niyang bihag rin pala ang bata kaya tinanong niya kung gusto nitong tumakas kasama siya. Gusto sanang makaalis ng bata ngunit sa tingin niya ay imposible ito sa kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman ay sigurado si Primula na darating ang tulong para sa kanila sa tamang oras. Matapos makalapit sa base ay nagpahinga muna sandali si Kishi at ang mga kasama niya. Pagkatapos nilang kumain ay tinipon ni Kishi ang grupo upang simulan ang kanilang strategy meeting. Ipinakita niya ang isang simpleng assault plan at sumang-ayon ng grupo na maganda ang diskarte. Nang nakahanda na ang plano ay pamwesto na ang bawat isa at ipinadala si Miley upang mag-scout sa lugar. Nakikipag-ugnayan si Kishi sa kanya gamit ang mga radyo na binili niya, ngunit upang gawing simple ay sinabi niya na ito ay mga magic devices na nagpapahintulot sa kanila na makipag-usap sa malayong distansya kapag tinanong siya ni Miley tungkol dito. Nasa pwesto na si Miley bilang scout kaya sumakay na sa truck si Kishi at ang iba pa at naghanda ng umalis, iniwan si Anima para sa kanyang kaligtasan dahil walang kasiguraduhan na sila ay mananalo. Inatasan ni Kishi si Anima na makipag-ugnayan sa Adventurers Guild kung sakaling hindi sila makabalik sa loob ng isang araw. Gabi na nang suriin muli ni Kishi ang update mula kay Miley tungkol sa bandits at base sa obserbasyon nito ay nasa gitna sila ng selebrasyon at karamihan ay lasing na, kaya ito ang perpektong pagkakataon para umatake. Bago sila lumapit ay may isang beast folk na lumapit kay Kishi at binigyan siya ng nut. Nagtaka si Kishi kung para saan ito at ipinaliwanag ng beastman na ang nut ay para makatulong ma-distract siya mula sa katotohanan na may mga buhay na kukunin sa laban. Naging sapat iyon para kay Kishi kaya kinagat niya ang nut at agad siyang nakaramdam ng matinding epekto na parang nahihilo ang kanyang isipan, ngunit naalala pa rin niya ang kanyang misyon kaya umupo siya sa manibela at nagmaneho ng parang baliw sa kagubatan. Sa kampo ng bandit ay patuloy pa rin ang selebrasyon ngunit nang mapansin ng dalawang bandit ang paparating na truck ay pinatamaan sila ni Miley sa ulo gamit ang tumpak na putok ng kanyang pana. Matapos iyon ang sumunod na balakid ay ang gate ng kastilyo. Upang harapin ito ay umakyat ang matandang mage sa bubong ng truck at nagkaskas ng explosion spell na nagpasabog ng butas sa gate. Sa puntong iyon ay nakaalerto na ang buong bandit camp ngunit huli na ang lahat dahil nakapasok na si Kishi at ang grupo. Dahil maraming bandit ang lasing at walang armor, madali silang naging target. Mabilis na pinabagsak ni Miley at ng kanyang mga kapatid ang mga unang bandit na lumapit sa kanila habang si Northball naman ay lumabas ng truck at sabik na subukan ng kanyang bagong espada sa mga kalaban. Napahanga si Kishi sa lakas ni Northball kaya hindi niya napansin ang isang bandit na sinubukang saksakin siya mula sa likuran, ngunit agad siyang nailigtas ng bobcat. Mas marami pang bandit ang lumabas mula sa mga guho kaya ginamit ni Kishi ang kanyang bulldozer upang durugin sila. Nagpatuloy ang Beast Folk sa pakikipaglaban habang si Northball ay abala sa pagpapakita ng kanyang husay sa espada. Samantala ay nagdulot ng matinding gulo si Kishi gamit ang bulldozer kaya nagkaroon ng takot at kaguluhan sa kampo ng bandit. Sa gitna ng kaguluhan ay aksidente niyang nabangga ang isang pader at natuklasan ng isang grupo ng mga bihag na bilanggo sa loob. Umaasa siyang makita si Primula sa kanila ngunit laking gulat niya nang malaman na nahulaan na ni Shaga ang kanilang plano sa pagsagip. Hawak ni Shaga si Primula bilang hostage sa tuktok ng isang tore. Natuwa si Primula nang makita na talagang dumating si Kishi upang iligtas siya, ngunit galit na galit si Shaga dahil napuksa ang kanyang mga tauhan.
Inakala niyang may darating na rescue party para kay Primula, ngunit hindi niya inasahan na magiging ganoon kalakas ang mga ito. Kahit nasa ganitong sitwasyon ay pakiramdam pa rin ni Shaga na nasa kanya ang kontrol. Inutusan niya si Kishi at ang iba pa na ibaba ang kanilang mga sandata kung ayaw nilang saksakin si Primula sa lugar na iyon. Nag-alinlangan ng lahat dahil ayaw nilang mapahamak si Primula, ngunit wala namang balak si Kishi na hayaan si Shaga na makatakas. Habang abala si Shaga sa pag-aagaw ng atensyon, palihim na bumili si Kishi ng laser pointer at senadoryasan si Miley na magpaputok kapag ibinigay na niya ang signal. Naunawaan agad ni Miley ang ibig sabihin nito kaya itinutok ni Kishi ang laser pointer sa mata ni Shaga upang pansamantalang mabulag ito. Sa sandaling binitawan ni Shaga si Primula dahil sa sakit, agad na nagpaputok si Miley at tinamaan siya sa balikat. Hindi nag-aksaya ng oras si Kishi at mabilis na umakyat sa hagdan upang dalhin si Primula sa ligtas na lugar, ngunit nang makabawi ng paningin si Shaga ay handa na sana itong umatake sa kanila. Mabuti na lamang at ginamit ng batang babae na bihag ang isang uri ng magic upang patumbahin siya pababa ng hagdan, at nang bumagsak si Shaga ay eksaktong nakapwesto siya para sa headshot na pinaputok ni Miley. Sa wakas ay nagtagumpay ang grupo at ligtas na si Primula. Una nilang ginawa ay pabalaykan si Anemone upang ipaalam kay Anima ang magandang balita. Pagkatapos ay itinago ni Kishi ang kanyang mga sasakyan at binilhan ng damit ang mga nailigtas na bihag. Habang nagpapalit at naglilinis ang lahat, napansin niya ang batang babae at hiniling kay Primula na tulungan itong paliguan. Binigyan din niya si Primula ng gunting upang putulin ang buhok ng bata. Tiningnan ni Primula ang gunting at agad na tinanong si Kishi kung maaari pa siyang magbenta ng marami nito dahil magiging sikat ito sa mga tao. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy ay agad siyang pinaalalahanan ng ibang babae na wala pa pala siyang damit kaya napaatras siya sa hiya. Nang makapagbihis na ang lahat ay lumapit si Kishi sa batang babae at nagpakilala. Ipinakilala ng bata ang sarili bilang si Anemone at ibinunyag na mayroon siyang mahalagang liham na kailangang may hatid. Inilalantad ng liham ang isang maharlika na sumusuporta sa mga kidnapping na ginagawa ni Shaga. Nang marinig ito ay nanumpa si Northball na sisiguraduhin niyang mapaparusahan ang maharlika sa kanyang mga krimen. Sa wakas ay nalutas na ang insidente at mukhang makakabalik na sila sa Dahlia ng walang problema. Ngunit bago iyon ay inabot na ng pagod ang lahat kaya nagpasya silang magpahinga muna para sa gabi. Kinaumagahan ay dinala ni Kishi ang lahat pabalik sa bayan kung saan sabik na naghihintay ang mga tao upang makita kung nagtagumpay siya sa kanyang misyon. Pagdating ng truck sa town square ay agad na bumaba si Primula at tumakbo patungo sa yakap ng kanyang ama, labis ang tuwa na makita siyang muli. Habang nagaganap ang masayang muling pagkikita ay napansin ni Malo ang suot na damit ni Primula at humanga sa kalidad nito. May pagmamalaking sinabi ni Primula na si Kishi ang nagbigay ng damit sa kanya. Sa sandaling iyon ay nagkasundo silang pareho ng naiisip. Tungkol kay Kishi, hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataon na personal na magpasalamat ng maayos si Malo kaya lumapit siya kay Kishi at taos-pusong nagpasalamat sa pagliligtas sa kanyang anak. Tinanong din ni Malo kung nakuha ba ni Kishi ang lahat ng mga ninakaw na gamit mula kay Shaga at sa kanyang grupo. Bilang sagot ay ipinaliwanag ni Kishi na inilagay niya ang mga ito sa kanyang item box, ngunit hindi iyon ang inaasahang laman ng iba. Ang totoo ay may koleksyon ng mga ulo ng bandido sa item box ni Kishi. Bago bumalik sa bayan, ipinaliwanag ng mga beast folk kay Kishi na kailangan niyang kunin ang mga ulo ng mga bandido dahil kilala si Shaga at ang kanyang gang kaya may malaking bounty sa kanila. Upang makuha ang gantimpala, kailangan niyang ipakita ang ulo ni Shaga bilang patunay ng pagkamatay nito. Dahil mabilis na mangangamoy ang mga ito, mas praktikal kung itatago muna ang mga ito sa item box. Isa sa mga pinaka-nakaka-awkward at nakakatakot na gawain para kay Kishi ang paghahawak nito, ngunit wala siyang ibang choice kaya sinimulan niyang ilagay ang mga ulo sa kanyang item box. Habang ginagawa iyon ay kinolekta rin niya ang lahat ng ninakaw ng mga bandido, kabilang ang isang sako na may 100 gold coins at iba pang mahalagang gamit. Bukod pa rito ay isinama niya ang lahat ng kababaihang bihag ni Shaga, kahit hindi pa siya sigurado kung ano ang gagawin sa kanila. Bago bumalik sa bayan ay tinanong niya sila kung gusto nilang ihatid sila pabalik sa kanilang mga sariling nayon. May ilan na gustong umuwi, ngunit ang iba ay may mas malungkot na sitwasyon dahil sinunog ni Shaga ang kanilang mga tahanan at pinatay ang kanilang pamilya kaya wala na silang babalikan. Naunawaan ni Kishi ang kanilang kalagayan kaya inalok niya silang dalhin sa Dahlia dahil mas may pagkakataon silang makapagsimulang muli doon. Laking tuwa ng mga babae sa ideyang iyon. Pagkatapos ay tinanong ni Kishi si Anemone kung alam niya ang lokasyon ng kanyang bayan. Sinabi ni Anemone na ang nayon niya ay tinatawag na Europe ngunit napakalayo nito, mga 800 kilometro ang layo, kaya magiging mahaba at mahirap ang paglalakbay kung ihahatid pa siya roon. Gayunpaman ay handang tulungan ni Kishi kung iyon ang gusto niya.
Ngunit sinabi ni Anemone na ayaw na niyang bumalik sa nayon na iyon dahil ipinagbili siya ng sarili niyang mga tao bilang alipin. Kaya tinanong siya ni Kishi kung gusto niyang sumama sa kanya sa Dahlia at agad naman itong pumayag. Matapos nito ay ginugol ni Kishi ang ilang oras sa paghatid sa mga babae sa kani-kanilang destinasyon at nang matapos ay pumunta siya sa guild kasama ang iba upang kunin ang bounty. Natakot ang receptionist ng guild nang ailapag ni Kishi ang isang pugot na ulo sa harap niya, ngunit iyon pa lamang ang simula dahil may 50 pang natitira. Isa-isang inilabas ni Kishi ang mga ulo mula sa kanyang storage upang masuri ng staff ng guild ang mga ito na nagdulot ng mahaba at nakakapagod na trabaho para sa kanila. Samantala ay tumabi muna si Kishi upang magpahinga habang ginagawa nila ang proseso. Lumapit ang wizard kay Kishi at binalaan siya na dahil sa kanyang kakaibang summon ng magic at napakalaking item box, maaaring magkaroon ng problema kung malaman ito ng mga Maharlika, kaya mas mabuting manatili siyang mababa ang profile. Tungkol naman sa mga Maharlika, lumapit si Norseball kay Kishi at sinabi na makikipagkita siya sa lokal na count na si Asclepius upang ipaalam ang tungkol sa mga tiwaling Maharlika na lihim na sumusuporta sa operasyon ni Shaga kaya aalis na siya. Nang gabing iyon ay natapos na ng guild ang pagkalkula ng reward na umabot sa kabuoang 861 gold coins. Para maging patas ay iminungkahi ni Kishi na hatiin ito ng pantay-pantay sa lahat, ngunit tumanggi si Anima at sinabi na hindi siya karapat-dapat sa bahagi dahil hindi naman siya nakilahok sa misyon at hindi nalagay sa panganib ang kanyang buhay. Pakiramdam niya ay hindi tama na tumanggap ng gantimpala. Gayunpaman ay mayroon siyang maliit na kahilingan kay Kishi. Tinanong niya kung papayagan niya siyang alagaan si Anemone na parang sarili niyang anak dahil naaalala niya ang kanyang sariling anak sa bata. Walang dahilan si Kishi para tanggihan ito dahil sigurado siyang mabuting aalagaan ni Anima si Anemone kaya ipinagkatiwala niya ang bata sa kanya at lumabas ng bayan. Bagaman may mabuting intensyon si Anima, ilang minuto pa lamang ang nakalilipas ay nawala na si Anemone sa kanyang tabi. Dahil gabi na at hindi na siya makakabalik pa sa kagubatan ay nagpa siya si Kishi na magpalipas ng gabi sa Inialia. Bago pumasok sa loob ay nilagyan muna ni Kishi ng pagkain ng Bobcat at nagpasalamat dito sa pagprotekta sa kanya sa kanilang misyon. Pagkapasok niya sa ina ay agad na lumiwanag ang mukha ni Aelia sa tuwa dahil matagal na panahon din silang hindi nagkita. Nabalitaan ni Aelia na natalo ni Kishi ang isang malaking grupo ng bandido kaya excited niyang tinanong kung totoo iyon, ngunit mabilis itong itinanggi ni Kishi dahil ayaw niyang makaakit ng hindi kailangang atensyon. Pagkatapos ay pinaalalahanan siya ni Aelia tungkol sa di umano'y pangako niya na gagawin siyang kasintahan kapag naging matagumpay na ang kanyang negosyo, ngunit mariing sinabi ni Kishi na hindi siya kailanman nagbigay ng ganoong pangako at nagtanong kung may bakanteng silid pa para sa kanya. Sinagot siya ni Aelia na bukas pa rin ang kanyang karaniwang silid kaya umakyat si Kishi sa itaas at mabilis na nakatulog dahil sa pagod sa mga nangyari sa araw na iyon. Gayunpaman, kalaunan ng gabing iyon ay naramdaman niyang may pumasok sa ilalim ng kumot niya. Alam na niya agad kung ano ang pakay ni Aelia kaya inaantok niyang sinabi na pagod siya para sa ganoong gawain, ngunit hindi sumuko si Aelia at iginiit na bihira na lamang niya itong makita. Umakyat siya sa ibabaw ni Kishi, ngunit bago pa lumalim ang sitwasyon ay biglang napansin ng dalawa na may bata at ang Bobcat na tahimik na nakatayo at nakatingin sa kanila kaya tuluyang nasira ang mood. Sa huli ay bumalik si Aelia sa kanyang silid habang si Anemone naman ay nagpalipas ng gabi sa silid ni Kishi dahil sa hinalang labis na nag-aalala si Anima kay Anemone. Pumunta si Kishi sa tindahan nito upang tingnan kung naroon siya ngunit wala siyang nakita. Dahil wala nang ibang dapat gawin sa ngayon ay ipinagpatuloy na lamang ni Kishi ang iba pa niyang mga gawain sa araw na iyon. May natitira pang maraming loot si Kishi mula sa kampo ni Shaga kaya unang pinuntahan niya ang weapon store upang ibenta ang mga espada at kalasag na nakuha niya. Pagkatapos ay ibinenta niya ang iba pang mahahalagang gamit sa kumpanya ni Molo sa halagang 35 gold coins at dinala ang mga kasangkapan sa tindahan ng matandang lalaki sa halagang 22 gold coins. Dahil paghahatian ng lot ng pantay-pantay, bawat isa ay nakatanggap ng 12 gold coins mula rito. Nang matapos ang kanyang mga gawain ay nagpa siya si Kishi na umuwi na. Pagdating sa bahay ay namangha si Anemone sa ganda ng lugar, ngunit nagulat siya nang makita si Anima na naghihintay na sa loob. Labis na nag-alala si Anima kay Anemone ngunit nagtiwala siya na mahahanap at maibabalik siya ni Kishi sa lugar na iyon kaya naghintay na lamang siya. Biglang sinabi ni Anemone na gusto niyang tumira kasama si Kishi imbes na kay Anima. Hindi maintindihan ni Anima kung bakit bigla niyang nais manatili kay Kishi kaya sinubukan niyang kumbinsihin si Anemone na mas mabuting tumira na lamang siya sa kanya, ngunit nakapagdesisyon na ang bata. Ayaw pilitin ni Anima si Anemone kaya sinabi na lamang niyang palagi siyang malugod na tatanggapin sa kanyang bahay. Pagkatapos ay bumalik si Anima sa bayan habang si Kishi at Anemone ay naglakbay pabalik sa bahay.
Sa daan ay tinanong ni Kishi si Anemone kung bakit gusto niyang tumira kasama niya, ngunit walang malalim na dahilan sa kanyang sagot dahil sinabi lang niya na masarap magluto si Kishi kaya mas gusto niya ito. Pagkatapos ay naligo silang dalawa bago matulog. Kakailanganin pa nilang masanay sa bagong ayos na ito, ngunit dahil sa edad ni Anemone ay hindi na ito magiging kakaiba kung ituring siya ni Kishi na parang anak. Kalaunan ay nakatulog si Kishi, ngunit habang nagpapahinga siya ay may mga lalaking nakasuot ng itim na balabal na nagmamasid sa kanyang bahay. Sa kabutihang palad ay walang ginawang masama ang mga kainahinalang tao sa ngayon kaya nagpatuloy ang buhay ni Kishi ng normal. Lumipas ang 2 linggo at dahil sa kontribusyon ni Northball sa laban kontra kay Shaga ay ginawaran siya ng titulo bilang baron, binigyan ng lupain, at ayon sa mga balita ay naghahanap na rin siya ng mapapangasawa. Samantala, ipinakita noon ni Kishi kina Molo at Primula ang disenyo ng bisikleta, ngunit una nila itong pinagtawanan dahil para sa kanila ay mukhang katawa-tawa at hindi kikita. Gayunpaman ay hindi nagtagal at napagtanto nila kung gaano pala ito kapaki-pakinabang kaya humingi sila ng paumanhin kay Kishi at nag-alok pa na bayaran siya ng 5 gold coins para sa ideya. Sa kasalukuyan ay naging karaniwan na sa bansa ang paggamit ng bisikleta at masaya si Kishi na naging malaki ang epekto ng kanyang ideya, ngunit hindi pa rin nawawala ang kanyang pag-aalala dahil pakiramdam niya ay may nakamasid sa kanya. Sa ngayon ay binaliwala muna niya ang pakiramdam na iyon at pumunta sa guild upang kunin ang huling bayad sa bounty reward. Matapos matanggap ang pera ay hinati ni Kishi ang bahagi ng bawat isa, at kahit sinabi ni Anema na hindi siya kailangan bigyan ay binigyan pa rin siya ni Kishi ng kaunting bahagi. Pakiramdam ni Anema ay hindi niya iyon karapat-dapat tanggapin, ngunit kalaunan ay tinanggap niya ang kabutihang loob ni Kishi at bilang kapalit ay binigyan niya si Anemone ng isang mansanas. Mukhang maayos ang lahat ngunit bigla na namang naramdaman ni Kishi ang nakakatakot na pakiramdam na may nakamasid sa kanya. Sa pagkakataong ito ay sigurado siyang hindi lamang ito imahinasyon dahil nakita niya ang taong nagmamasid sa kanya. Maaaring delikado ito kaya hinawakan niya ang kamay ni Anemone at sinubukang umalis sa lugar, ngunit napagtanto niyang sinusundan siya ng mas maraming taong nakahod. Nabarahan siya kaya ang tanging opsyon niya ay tumakbo papunta sa eskinita upang makatakas, ngunit sa dulo ng eskinita ay may nakaharang na karwahe. Naabutan siya ng mga nakahod na lalaki at ipinaalam na nais siyang makausap ng kanilang boss ng buhay. Tiniyak nila na kung susunod siya ay hindi na kailangang gumamit ng karahasan. Dahil kakaunti na ang opsyon ni Kishi ay nagpanggap siyang papayag sa kanilang gusto. Ngunit habang isasakay na siya sa karwahe ay mabilis siyang kumuha ng mga firecracker mula sa kanyang item box at inihagis ito sa mga nakahod na lalaki at sa loob ng karwahe. Nagdulot ito ng sapat na distraction para makapagtago sina Kishi at Anemone sa ilalim ng karwahe. Matapos makalayo ng kaunti ay kumuha si Kishi ng crossbow at itinutok ito sa mga lalaki, binyantaan silang babarilin kung hindi siya titigilan. Dahil walang long-range weapon ang mga kidnappers ay napilitan silang tumakas. Nakahinga ng maluwag si Kishi dahil nakatakas siya. Ilang sandali pa ay dumating si Molo sa kanyang karwahe matapos marinig ang ingay. Inalok niya sina Kishi at Anemone ng sakay at habang naglalakbay ay ipinaliwanag ni Kishi ang nangyari. Pinaghihinalaan niya na gawa ito ng isang maharlikang may kaugnayan sa anti-monarchy faction. Iminungkahi ni Molo na makipagkita si Kishi sa lokal na lord na si Oz upang makakuha ng proteksyon. Bagaman sumasang-ayon si Kishi na hindi masamang ideya ito, nagdadalawang isip pa rin siya dahil baka hilingin ni Oz na magsimulang magbayad siya ng buwis at labis niyang ayaw ang buwis. Sa huli ay naisip niyang mas mabuting umalis na lamang sa lungsod. Pag-uwi ni Molo ay sinabi niya kay Primula ang desisyon ni Kishi na umalis ng bayan. Nabalisa si Primula dahil hindi pa nila naipapakita ng maayos ang pasasalamat nila kay Kishi sa lahat ng ginawa nito para sa kanila. Napakasikat ng mga bisikleta na naging dahilan pa upang bigyan sila ng apelyido ng lokal na lord, kaya malaki ang utang na loob nila kay Kishi at hindi nila maaaring hayaan na umalis siya hanggat hindi nababayaran ang utang na iyon. Dahil dito ay nagdesisyon si Primula na umalis ng bayan kasama si Kishi at gugulin ang mas maraming oras sa kanya. Sinubukan na niyang makuha ang loob ni Kishi noon ngunit tinanggihan siya. Gayunpaman, noong siya ay kinidnap ay hindi nagdalawang isip si Kishi na isugal ang kanyang buhay upang iligtas siya kaya naniniwala si Primula na labis ang pag-aalala at pagtingin nito sa kanya at kung ganoon nga ay tiyak na hihintayin siya ni Kishi bago umalis ng bayan. Ngunit mukhang nagkamali siya ng akala dahil wala na si Kishi, pati ang kanyang bahay ay kinuha na rin. Samantala, nagmamaneho si Kishi sa kanyang bagong motorsiklo at mukhang tiwala siya sa kanyang kakayahan dahil helmet lang para kay Anemone ang binili niya at hindi para sa sarili niya. Habang nagmamaneho ay napansin niya ang isang pamilyar na karwahe at alam niya kung kanino iyon kaya lumapit siya at binati si Fu. Matagal na panahon din mula nang huli silang magkita kaya sandali silang nag-usap.
Sa kanilang pag-uusap ay nalaman ni Fo na naging mangangalakal nga si Kishi. Nalaman din niya na si Kishi ang nakaisip ng bisikleta na mayroon na itong anak at kasalukuyang nasa paglalakbay. Naturally ay naging interesado si Fo kung saan sila susunod na pupunta, ngunit ipinaliwanag ni Kishi na siya at ang kanyang bagong pamilya ay naglalakbay kahit hindi pa niya alam kung saan sila dadalhin ng kanilang paglalakbay. Hiningi ni Fo ang kanilang swerte at pagkatapos ay bumalik si Kishi at ang kanyang mga kasama sa motorsiklo at mabilis na nagpatuloy sa pagmamaneho palayo sa malayo.